Gloria Romero isang pangalan na nakaukit sa kasaysayan ng Philippine showbiz industry. Sa halos 7 dekada ng kanyang karera, siya ay naging isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino at tinaguriang Queen of Philippine Cinema. Ngunit sino nga ba si Gloria Romero at paano niya naimpluwensyahan ang ating mga buhay? Narito ang isang masusing pagtanaw sa kanyang makulay na buhay at di matatawarang kontribusyon sa industriya. Si Gloria Romero ay isinilang bilang Gloria Gala noong ika-13 ng Desyembre taong 1933 sa Denver, Colorado, USA. Sa murang edad, bumalik ang kanilang pamilya sa Pilipinas, kung saan siya lumaki at natutong mahalin ang sining ng pelikula. Nagsimula ang kanyang karera noong dekada 2050 bilang kontratadong artista sa ilalim ng Sampaguita Pictures, isa sa mga pinakamalaking film studios noong panahon na iyon. Unang napansin si Gloria sa mga pelikulang Kasintahan, 1953, at Monlite, 1953, ngunit ang kanyang pagsikat ay dumating nang siya ang magbida sa pelikulang Dalagang Ilocona, 1954, na nagbigay sa kanya ng kauna-unahang Best Actress Award sa FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards. Ang pelikulang ito ay nagtampok sa kanyang natatanging kakayahan sa drama na siyang nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakamahuhusay na aktres ng kanyang henerasyon. Si Gloria Romero ay kilala hindi lamang sa kanyang kahusayan sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang profesionalismo at pagiging modelo ng magandang asal sa industriya. Bukod sa mga drama, siya ay naging bihasa rin sa komedya, na makikita sa kanyang mga papel sa mga pelikulang tulad ng Ibalik ang Swerte at Mga Kwento ni Lola Basyang. Bilang isang artista, naipakita ni Gloria na ang pagiging versatile ay susi sa mahabang karera. Isa siya sa mga unang aktres na tumawid mula sa pelikula patungo sa telebisyon, na naging bahagi ng maraming minahal na teleserye, tulad ng Kaputol ng Isang Awit at Dapat Ka Bang Mahalin. Ang impluwensya ni Gloria Romero ay hindi matatawaran. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa sining ay nagbigay ng landas para sa maraming kabataang artista na pumasok at magtagumpay sa showbiz. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba, na isa sa mga dahilan kung bakit minamahal siya ng marami. Si Gloria Romero ay hindi lamang isang pangalan sa Philippine cinema, siya ay isang alamat na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nagnanais magtagumpay sa larangan ng sining. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ay mananatili sa puso ng mga Pilipino magpakailanman. Gloria Romero isang pangalan na nakaukit sa kasaysayan ng Philippine showbiz industry. Sa halos 7 dekada ng kanyang karera, siya ay naging isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino at tinaguriang Queen of Philippine Cinema. Ngunit sino nga ba si Gloria Romero at paano niya naimpluwensyahan ang ating mga buhay? Narito ang isang masusing pagtanaw sa kanyang makulay na buhay at di matatawarang kontribusyon sa industriya. Si Gloria Romero ay isinilang bilang Gloria Gala noong ika-16 ng Desyembre taong 1933 sa Denver, Colorado, USA. Sa murang edad, bumalik ang kanilang pamilya sa Pilipinas, kung saan siya lumaki at natutong mahalin ang sining ng pelikula. Nagsimula ang kanyang karera noong dekada 2050 bilang kontratadong artista sa ilalim ng Sampaguita Pictures, isa sa mga pinakamalaking film studios noong panahon na iyon. Unang napansin si Gloria sa mga pelikulang Kasintahan, 1953, at Monlite, 1953, ngunit ang kanyang pagsikat ay dumating nang siya ang magbida sa pelikulang Dalagang Ilocona, 1954, na nagbigay sa kanya ng kauna-unahang Best Actress Award sa FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards. Ang pelikulang ito ay nagtampok sa kanyang natatanging kakayahan sa drama na siyang nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakamahuhusay na aktres ng kanyang henerasyon. Si Gloria Romero ay kilala hindi lamang sa kanyang kahusayan sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang profesionalismo at pagiging modelo ng magandang asal sa industriya. Bukod sa mga drama, siya ay naging bihasa rin sa komedya, na makikita sa kanyang mga papel sa mga pelikulang tulad ng Ibalik ang Swerte at Mga Kwento ni Lola Basyang. Bilang isang artista, naipakita ni Gloria na ang pagiging versatile ay susi sa mahabang karera. Isa siya sa mga unang aktres na tumawid mula sa pelikula patungo sa telebisyon, na naging bahagi ng maraming minahal na teleserye, tulad ng Kaputol ng Isang Awit at Dapat Ka Bang Mahalin. Ang impluwensya ni Gloria Romero ay hindi matatawaran. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa sining ay nagbigay ng landas para sa maraming kabataang artista na pumasok at magtagumpay sa showbiz. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba, na isa sa mga dahilan kung bakit minamahal siya ng marami.
Si Gloria Romero ay hindi lamang isang pangalan sa Philippine cinema, siya ay isang alamat na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nagnanais magtagumpay sa larangan ng sining. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ay mananatili sa puso ng mga Pilipino magpakailanman.